Hi guys! So for today's video, I'll show you kung paano mag-file ng annual income tax returns if you are a freelancer with 2307. So ganito din yung mga ginagawa ng Shopee sellers or affiliates na merong 2307 from those platforms. No? So previously sa previous video ko, tinuruan ko kayo kung paano mag-file ng quarterly income tax return, pero ngayon annual na. So, ito yung mga kailangan natin. First, we need the EBIR forms which we can download from the BIR website. We also need to have our COR or Certificate of Registration kasi doon natin makikita yung mga kailangan nating i-input doon sa form. And we need to have our total sales income amount for the whole year. Kung anong year po yung ipina-file natin. And then we also have the total tax payment from the previous quarter. So that's quarter 1 to quarter 3. And lahat ng mga withholding tax ninyo or 2307 or tax credit for the quarter 1 to quarter 3. And then we also need to have your tax withheld for quarter 4 or yung last quarter for the year. Ang kailangan yung tignan is yung certificate of registration nyo kasi doon yung malalaman kung ano yung mga taxes na dapat yung i-file. So, kagaya nung sa akin, meron akong 1701Q, which is the quarterly one, and then individual income tax for annually. So, annual income tax return yun. So, pwede na kayo mag-file ng January 1, and ang deadline is April 15. So, ayan. So, ganito lang yung gagawin nyo every annual submission. So, first, if wala pa kayong offline EBIR forms, you can go to bir.gov.ph and then go to e-services, and here you can see there is EBIR forms here. So you can download the EBIR form here. Yan. So dahil may EBIR form na ako, I don't have to download the EBIR forms again. So ayan. Kung meron na kayong or kung nakapag submit na kayo before or nagamit nyo na yung EBIR forms ninyo in your computer, automatic mag-auto-populate na yan once you type in your identification number or TIN number. So, kapag naman hindi pa nyo nagagamit, you need to manually put in yung certificate or tax identification number ninyo. So, you can see or you can check your TIN number doon sa certificate of registration nyo. 697. So, here, ang gagamitan natin is 1701A Annual Income Tax Return. So, ayan, nakikita nyo, nag-submit ako nito noong 2023. So, ang gagawin natin ngayon is 2024. So, ayan, April 3 ko na-create. And then, once done, click fill up. And then, ayan. So, first thing you need to know is, may mga naka-grade out na dyan kasi nga, naka-fill out na automatically yan. Pero, meron pa rin tayong need i-update dito. So, for example, this one, we need to update it to 2024. Kasi automatic, 2025 yung lalabas dahil April, or 2025 na ngayon. So, amended return, no. Kung kailangan yung baguhin yung returns na na-submit nyo, and then yes. Short period return, no. And then yan, RDO code. Ayan, taxpayer type, single proprietor ba kayo or professional? So, makikita nyo din yan doon sa certificate of registration nyo. Under doon sa table, meron dong taxpayer type. So, makikita nyo yan doon. And then here, ayan, so, business income, kung naka DTI kayo, may DTI kayo, or income from profession is kung naka-professional kayo. So, ayan. Since naka-single provider ako, ito yung gagamitin ko. Ayan. Okay, and then date of birth, kailangan nyo ding ilagay yan. Ayan. Email address, citizenship. Claiming for foreign tax credit, no. Civil status, married, spouse has income, no. Pero kung married yan, syempre, lalabas yung option. Pero, pwede kayo kasing mag-joint filing or separate filing kung gusto nyo isama na sa filing nyo yung asawa nyo or ganyan. So here, automatic na itong na-select since nung sinelect ko yung dito, single provider or, and then business income. And then here, okay na ito. And then click save muna. Then next. So here, dito naman sa next is, ilalagay natin yung revenue natin for the whole 2024. So it's, kahit hindi natin, yung mga freelancers, hindi naman natin need ng financial statement. So, mas maganda kung meron kayong record ng mga sales or mga invoices ninyo
electronically para hindi nyo na need pumunta or tignan yung mga books ninyo to have or to check the record. So, meron ako dito total ng aking first, second, third quarter, and fourth quarter. And then here, meron akong total ng mga tax credit na binayad ko for for um for that specific dates. Okay? And then meron din nilagay ko din dito yung taxable income. So, here, ang gagawin ko is lalagay ko lang yung totals ko doon sa BIR forms. 850,000, 834 point ano na nakalagay? 850,000. Here, sales returns, wala. Then here, you also need to put in prior years excess credit kung may mga credited kayo or excess credits kayo last year. And then, tax payment for the first 3 quarters. Ilalagay nyo po dito kung magkano yung nabayaran yung mga taxes last 3 months. So, last 3 months po, wala akong binayaran kasi in behalf of me, nagbabayad yung agency ko ng 5% for every receipt that I have made. And then, so, ayan, need nyo pong ilagay yung mga binayaran nyo for the last 3 quarters. Pero, since nga, ito yung ang ginawa is silang nagbabayad sa akin, which is 2307. So, ito yung ilalagay ko. Creditable tax withheld for the first 3 quarters. So, yun yung ilalagay ko. So, for the first 3 quarters, ang nabayaran po ng aking agency ay 22,032.73. And then, syempre, ito naman yung creditable tax withheld per BIR from 2307 for the 4th quarter. So, 4th quarter naman is, ang nabayaran nila is 15,167.84. Ayan. So, bali ang nabayaran na is 37,201 pesos. And then, lalabas dito net taxable or ito na yung taxable natin. So, yan na yung babayaran ko, 30,000. Pero, ninyo pa rin ilagay yung 250,000. Ayan. So, ilalagay nyo dito yung 250,000 na babawasin po doon sa ating mga yearly income. So, ang total na pong lalabas sa akin is 10,866. Yan na po yung babayaran ko sa annual fee. So, ito naman, kung kayo magbabayad nung sa tax ng asawa ninyo, dito nyo po siya ilalagay. Pero since wala naman, hindi ko naman babayaran yan, yan, okay na po yan. And then, we need to submit it. And then, here po, click lang natin yung validate. So, pag validation successful, it means na lahat ng kailangan nating i-fill out ay okay na. And then, click po ulit ako sa edit. Click ko lang yung previews and then i-validate ko lang din ito to check kung okay na rin yung page 1. Once done na po, pwede na po natin siyang so, ayan po yung aking babayaran, 10,921. And once done po, need na po natin siyang i-save. Once saved, you can do print po. Ang ginagawa ko dito is, print ko siya. And then here, kasi sa Windows, wala po kaming printer na nakakabit. So, ang gagamitin po natin is ito. And then, click more settings. Ang ginagawa ko po is portrait. And then, advanced. Ang ginagawa ko po is legal. Para po mas mahaba siya. So, click ko lang yung print. And then, isa-save po natin ito. So, sabihin natin 2024 annual income tax return. Ayan na po. So, check lang po natin. Ayan. So, ito na po yung aking annual income tax return. Yan po ay page 2 pa lang pala. So, kailangan din po nating click ko lang po yung cancel print. Tapos, punta po ko sa previews and then click ko lang din po yung print. Print. Same lang din, more settings. Check ko lang kung nakalegal. Then click OK and then print. Ayan, 1. Ayan. So, once na na-print ko na po, okay na po yan. Cancel print. Submit final copy. And then, meron lalabas dyan. Please ensure that you have internet access and valid email address. Please check that. At saka yung date nyo po dito, 2024 dapat. Then, ayan. Thank you. And then, agree. Ayan. Submit successful. Ayan. So, pwede na po tayong magbayad ng ating
income tax. And then for those people who have 2307 nga po, yung kailangan po natin siyang i-attach. So meron pa po tayong dalawang part na gagawin, which is submitting po ng ating annual income tax return sa EAFS at yung pagba-validate po ng ating alpha list na 2307 doon sa alpha list validation. So please check out the whole video kung meron po kayong 2307. Thank you. Ang next naman po natin is mag-submit tayo ng alpha list data entry. So para magawa yun, kailangan nyo po ng 2307 ninyo and yung alpha list validation module. So here, paano po ba makuha yung alpha list data module? So punta lang po kayo sa bir.gov.ph kasi nasa EBIR forms pa tayo kanina. And then punta po kayo dito sa others and then downloadables. And here meron po dito nakalagay na alpha list data entry and validation module. So 7.4 na po yung validation module natin. Ayan. So download ko lang po yan dahil yung validation entry ko po dito sa aking computer is 7.3 pa. So open ko lang po yan and then i-run po natin yung application. So here po is meron na tayong validation data entry. So dalawa po yan. Alpha list data entry at saka alpha list validation. So ang gagamitin po natin muna is alpha list data entry. Here, kapag wala pa kayo nito, ipag-fill out kayo ng information ninyo. Pero dahil meron na ako nito, click ko lang yung South Forms. And then, ang gagamitin ko ngayon is 1701. And then, 1224. Amended return, no. Any tax withheld, no. Update ko lang. 1701 lang yung ginamit ko, hindi 1701Q dahil annual po yung gagamitin natin. Okay, add update. You're working for the attachment of 1701 for the month of December 2024. So, ang ilalagay ko lang po dito is yung attachment ko for Q4. So, ito namang 1701 data entry is ito yung galing mismo dun sa 2307 po natin. Hindi po ito yung atin, okay? So, click nyo lang po ng add. So, dun nyo po makikita yung number nung sa so, anong number niya? 239 23 Ayan. So, dahil nagamit ko na nga po ito before, ayan na, meron ng automatic lumabas. And then, meron din ATC code kayo makikita doon sa 2307 ninyo, which is yun yung hahanapin nyo dito. So, 050 yun. 0WI. $0.50. Ayan. Amount of income payment, magkano po yung total na nakalagay doon. So, lagay natin dito yung income payment natin. 302,267.70. Ayan. So, dapat po same yung lalabas niyan. Click ng save. And then, kapag meron pa po kayong ibang 2307, kunwari na dalawang agency ninyo, click nyo lang po yung add dito. And then, may sequence number. Sequence number na po yun. So, ilalagay nyo po yung isa nyong information. So, bakit nga po ba natin ginagawa yung alpha list data entry? So, ito po is pagsasubmit natin ng mga 2307 na gagamitin natin for tax credits. So, kaya po siya kailangan. So, ito, next na po natin is, once done na po, click lang inquiry and then lalabas na po yung sequence niyan. Okay, once done, click inquiry para ma-check nyo po and then click exit. Then, once okay na po, click nyo lang yung generate file and then isave nyo na po yan. And then yan. Okay na yan. And then back to main menu. So once tapos na po natin yung attachment sa data entry system, pwede na po nating buksan yung validation module. Ayan. 2024, click South, 1701, browse po natin. And then yung kakalagay lang po natin ngayon. Click OK, validate file, no month specified. So 12/20/24 po. Validate, select. Ayan. So no errors encountered naman ang ating validation. Okay, once done na po, since tapos na nating i-validate or tapos na tayo sa validation entry, need naman po nating i-submit yun sa e-submission. So here, you can go to e-services again. And then, dito po sa other services, meron po ditong e-submission. So, pag clinic nyo po ito, automatic mag-open yung email nyo.
usually nag-o-open po yung email platform kung meron kayong ginagamit na email. And then automatic magcre-create siya ng bagong um, email. And then nandun na po nakalagay na yung ah, email address ni e-submission. So dahil ito na lang po ang gagawin ko. So kunin ko na lang po ito, e-submission, e-submission at bir.gov.ph. And then ang gagawin po is compose po tayo ng bago to e-submission. Ayan. And then subject po natin is alpha list attachment. Then fourth quarter. Delete po natin ito. And then ito na po yung format na ating gagamitin. So need nyo po ilagay yung TIN, registered name, last name, first name, middle name, address, filing return, and then email address. After po nito, i-attach nyo po yung .file na ating kinuha. So dapat alam nyo po kung saan nyo nilagay yung .file. So meron akong sariling folder ni .file ko para alam ko kung kailan ko siya. So ito lang yung 2025. So attach ko na yung .file. Filing return 4. Ayan. So once okay na po, click lang natin yung send. And then as much as possible, pwede po ninyong agahan nyo kasi minsan yung e-submission hindi agad sila nagre-reply. So kagaya po nitong ating for example ito, yung first quarter ko po, sinubmit ko po siya ng May 15. Na-receive ko po yung validation report na receipt is May 20 na. So 5 days. Ito naman, 15 ko siya sinend, 30 ko na-receive yung validation report. Last quarter, which is mas mabilis, is 18 ko siya sinend, 19 ko na-receive. Pero ayun nga po, mas maganda, mas maaga. So na-receive ko na rin po yung EBIR forms, tax receipt confirmation dun sa final nating tax kanina. So pwede na po yung bayaran. Ayan. So meron din po nakalagay dito kung saan po kayo pwede magbayad. So may DBP Pay Tax Online, GCash, Union Bank, UPay. Ayan po, pwede kayo magbayad dun sa mga e-channels na yan. And then after po nating magbayad, the next step would be submitting it sa EAFS. So yun na po yung last natin. E-pay options natin for paying taxes or taxes. So meron ditong Land Bank, may DBP, may Union Bank, may PesoNet, may GCash, may Maya. And then may mga videos dyan. And then here we have MyEG, which accepts credit or debit card. So ito po yung gagamitin natin. So I'll use credit card. So click lang pay taxes online and then it will automatically go to myeg.ph/services/BIR. And then here, ayan na, enter nyo lang po yung amount na babayaran nyo. So for my end, so ang babayaran po natin is 10,921. And 13. And then RDO code. And then 1700 series and then 1701A. Return period natin is 12/2024. Ayan po. So pwede po dito ang e-wallet. And pwede din credit card. So I use credit card po. Ayun lang. And then enter your details or proceed to payment after po. Okay, hello. So our next step would be submitting it or submitting our files to EAFS. So ang kailangan po natin dito is EAFS and account. Yung tax filing natin, yung tax return receipt confirmation from BIR, and then we also need our tax receipt or yung binayaran natin, and then the e-submission validation report from BIR, yung sinubmit po nating that file, kailangan po natin yung validation report nun. And then we also need our 2307 files for all quarters kasi i-attach po natin lahat yan. Kailangan po natin pumunta sa bir.gov.ph
and then e-services. So, dito po makikita nyo yung EAFS or Electronic Audited Financial Statements. So, click nyo lang po yan. And then, kailangan nyo po mag-register if wala pa kayong EAFS na account. But if meron na, login lang po kayo. So, kapag nandito na po kayo sa loob ng EAFS, punta lang po kayo sa file upload. So, here, magkakaroon po dito ng mga required file name. So, kailangan nyo pong i-rename yung mga files ninyo doon sa lalabas na file name dito. So, select lang po natin yung period, which is annual. And then month, 12 December, and then 2024. Or kung anumang year yung. So, lumabas na po dito yung income tax return or yung file name na kailangan yung ilagay. So, ang nakalagay lang po dyan is EAFS and then yung TIN number ninyo. And then ITR, TY, and then kung anong month, and then .pdf. So, yan po yung kailangan yung ilagay na format dun sa mga financial statement or dun sa mga files na i-upload. Kasi automatic, i-decline po, magkaka-error kayo kapag hindi po yan yung file name. Hindi po tatanggapin ng system. And then for the tax credit naman po, same lang din. Pero meron doon, makikita kayong -XX. Yun po, ilalagay nyo is 01, 02, 03. Depende po kung gaano kadaming tax credits po ang ilalagay ninyo. So usually, ang ginagawa ko po is pinagsama-sama ko na po yung mga tax credit ko sa isang file lang para isang attachment lang po siya. So, for the income tax return, ang nilalagay ko lang po dito is ITR. And then, yun lang. And then, yung mga tax credit. So, para naman po doon sa ITR, meron po tayong ilang kailangan para doon sa ITR natin. So, ang kailangan po natin isali doon sa income tax return file natin is yung tax file for the whole year. Yung pong finil-upan natin sa EBIR forms, yung annual income tax return natin. Yun po yung kailangan. And then we also have yung tax receipt confirmation email from BIR. And then we also need yung tax receipt invoice or yung invoice natin, yung pinagbayaran po natin doon sa ating tax. So, nagbayad nga po ako sa credit card. So, meron pong email akong na-receive or receipt confirmation. And then we also need to have the e-submission validation report. So, yun nga po, as much as possible, mag-file po kayo agad kasi minsan matagal pong dumating yung e-submission validation report. Okay? After that po, dito naman sa tax credit, kailangan po nating pagsamasamahin yung tax credit for the whole year. So, yun po yung ginagawa ko. So, paano nga po ba natin pagsasama-samahin yung income tax return file natin? So, ang ginagawa ko po is nagpupunta ako sa I Love PDF. And then dito po, kailangan po nating i-merge yung mga PDF. So, iselect lang po natin yung mga PDF files. Nag-print po tayo kanina nung page 1 and page 2 ng ating annual income tax return form. So, yun po ang ipagsasama-samahin natin kasi yun po yung number 1, yung tax return file for the whole annual year. Okay? Select ko lang po itong dalawa. And then, kailangan din po natin. So, ayan. Page 1 and page 2. So, makikita nyo naman po dito yung pagkakasunod-sunod. Ayan. So, the next thing is, kailangan din po natin itong tax return receipt confirmation. So, ang ginagawa ko po is, print ko lang din siya. So, ito naman po, hindi na kailangan ng naka-letter size. Okay na po yung ganyan. Save as PDF nyo na lang po. And then, isama na din po natin dito siya. So, click nyo lang add more files. Hanapin nyo yung tax receipt confirmation. And then, kailangan din po natin yung resibo. Ayan. So, ganito po yung itsura ng resibo kapag doon kayo sa may EG nagbayad. So, ayan. Ayan po yung napagbayaran ko. Medyo may dagdag lang po na 200 plus kasi may transaction fee po pag credit card yung ginamit. So, ayan lang po. I-print nyo lang din po yan. And then, i-save nyo. And then, ilagay na po natin siya dito sa ilagay na po natin dyan sa attachment. And then, kailangan nyo din po yung e-submission validation report. So, example lang po to kasi hindi ko pa nare-receive yung ating validation report for this quarter. So, click nyo lang, ganito po yung itsura ng validation and then print nyo lang po yan, save nyo, and then isama nyo din po doon sa merge file. Ngayon, since naka-merge na po itong ating mga resibo or lahat ng kailangan for income tax return na document, click nyo lang po yung merge file. And then, download merge file. Automatic mada-download po yan. And then, ang kailangan nyo pong gawin is, so i-copy nyo po yung required file name dun na kailangan doon para sa ating EAFS. And then, i-rename nyo po yung file natin. Ayan. So, kailangan na po natin siyang i-upload dito sa income tax return file. So, ito po ay example lang kung hindi nyo ginamit yung file name na required nila. So, magre-red po siya and then may invalid file format sa taas. Pero kung ginamit nyo naman po yung ating file name, ayan, automatic, i-accept po niya yan. So, after nyo po maklik yung income tax return or makapag-submit or ma-attach yung income tax return, pumunta naman po tayo doon sa tax credit. So, babalik po ako sa I Love PDF. And then, click ko lang po ulit yung merge PDF. And then, hanapin ko po yung mga 2307 ko ngayong 2024. So, ito na po yung 2307 ko ngayong 2024. Click ko lang po yung open.
And then, pagsusunod-sunodin ko lang po yan, Q1, Q2, Q3, and Q4. So, merge ko na po. Download merge PDF. And then, copy ko po yung number or yung required file name. At i-rename ko na po itong ating mga 2307. Ayan. So, ilalagay ko po doon is 01. So, kung marami kayong tax credit, kung hindi lang po galing sa, kung meron po kayong Shopee or may Lazada or meron pa po kayong ibang 2307 galing sa ibang company, pwede nyo po silang paghiwa-hiwalayin doon sa tax credit feature natin dito. Pero ako po dahil sa isa lang, nilagay ko na lang po siya or pinagsasama-sama ko na lang po siya para isa lang yung ating tax credit. And then, ilalagay ko na po siya din dito. And then, click submit. Yan. So, after po ng statement of undertaking, pag in-accept nyo po yan, automatic mapupunta po sa transactions yung inyong final. Dapat po, hindi nyo na po ma-check lahat ng attachment na nakalagay, pero makikita nyo po yung doon sa transaction nyo yan. Ayan. So, meron po tayong ITR, tax credit 1, tax credit 2, at saka po yung ilang number ng pages yung nasubmit noon. So, ayun lang po. I hope this video helps. So, yun lang po ang final na gagawin para dito sa ating annual tax filing. So, sana po nakatulong itong video na ito. And if you need yung quarterly filing, pwede nyo pong balikan yung Q3 or yung shinare ko last time. Pero palitan nyo na lang po ng month ng Q1 or kung anong specific month po yung fina-file ninyo. Ayun lamang po. Maraming salamat.